Nananatiling walang katiyakan kung muli pang makakabalik sa negotiating table ang Iran at United States sa kabila ng umiiral na ceasefire at patuloy na tensyon sa riyon. Sa kanyang Truth Social, kinumpirma ni US President Donald Trump na kinansilanan niya ang nakatakdang pagpunta ng kanyang mga kinatawan sa Islamabad sa Pakistan para sa susunod na round ng pag-uusap. Ayon sa Pangulo, sayang lamang ang oras at magiging biyahe ng mga ito dahil sa kawalan ng malinaw na pahayag sa panig ng Iran. Mayroon din umanong alitan at kalituan sa loob ng pamunuan ng Iran, kaya't hindi nila alam kung sino nga ba talaga ang nagdedesisyon. Sinabi rin ni Trump na nakatanggap sila ng panibagong proposal mula sa Iran para sa pagwawakas ng digmaan. Gayunman hindi umano ito sapat ayon kay Trump. Kaugnay nito ay giniit niya na mananatili sa kamay ng US ang kapangyarihan sa negosasyon at maaari umanong makipag-ugnayan ng Iran anumang oras. Samantala, sa kabila ng pagkansila ng biyahe ng US envoys nagtungo sa Pakistan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi bilang bahagi ng kanyang regional diplomatic tour. Unang nakipagpulong si Araghchi sa mga opisyal ng Pakistan kabilang na si Prime Minister Shehbaz Sharif kung saan nila tinalakay ang mga hakbang patungo sa pagwawakas ng digmaan. Ayon sa Foreign Minister, naging fruitful ang kanilang pagbisita sa bansa at nagpapasalamat sa pagsisikap ng Pakistan na isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Sa kabila nito ay nananatili ang duda ng Iran kung seryoso nga bang Estados Unidos sa diplomasya. Para sa Iran, naninindigan si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi sila papasok sa isang forced negotiations habang may pressure at banta mula sa US. Gate niya, kailangan tanggalin muna ng Washington ang mga blockade sa mga daungan ng Iran bago muling magbukas sa makabuluhang pag-uusap. Sa kabila ng mga hindi pagkaunawaan, nananatili pa rin ang tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig. Nilinaw din ni Trump ng pagkansela ng biyahe ng kanyang mga kinatawan na hindi nangangahulugan ng muling pagsiklab ng digmaan. Lynn Perez, humahataw sa Balita Ngayon.